lang! Sigurado ko nabigla lang yung ama mo, kaya nasabi niya yun. No, Ma. He was very clear. He wants me out of this house. Let's call our newly engaged couple, Paula and Marge. Dapat hindi ka pumayag na magpakasal kay Paolo. Alam mo naman na nag-aaway sila ng dahil sa'yo. Wala naman po akong intensyon na mangyari yun. Humanda ka nang maging miserable sa pamamahay ko, Marge. Si Marge Castillo ang ikakasal sa kapatid mo? Kilala mo siya? Oo naman. Magiging parekampo na pala si Marge. Baka hindi tamang magpakasal tayo. Nakaka-move on din siya sa'yo. Lalo na kapag may nakilala siyang iba. Ang dami pala nating similarity sa isa't isa, no? Gusto mo ba i-continue natin to sa mas tahimik na lugar? Napaka-hands-on mo pa rin, ano? Ma, Marge, baka gusto mong tulungan yung nanay mo magbaon ng mga tira-tira. Sayang kasi eh. Every bit count, even a little class. Papunta na dito si Oscar. Kasama niya na si Jobert. Hahanap yata ng bagong best friend. naku, hindi yun makakatulog sa kakakwento mamaya. Oh, sandali. Oh, si Dad. Uwi na daw si Mr. Jacinto. Punta ko lang, magpapaalam lang ako, tapos babalik din ako agad, ha? Anak, sa akin lang naman, iyan. Wala namang kaso sa akin yung mapapangasawa mo, Marge. Kaya lang yung hindi ko gusto, yung pakiramdam ko kanina nung nakausap ko yung nanay niya. Kasi parang, anak, mas nakakakaba, di ba? Yung parang bang bait-baitan. Pero hindi mo alam kung nilalait na pala yung buong pagkatao mo. Mapagpasensyahan mo na lang yung mama ni Pao. Mataas lang talaga ang standards doon. Pero mabait naman daw po. Yung daddy ni Pao, mabait. Yung tipong boss, pero marunong makipagkapwa-tao. Tsaka welcome na welcome kami dito sa bahay ni Jobert. Concern na concern siya sa kapatid ko. Siguro ganito lang talaga sa umpisa. Nag-a-adjust lang. Pero dahil naniniwala si Sir Greg na mahal ako ni Paolo, alam kong kakayanin ko. Marge, anak, may panahon pa. Sana siguraduhin mo na tama ang desisyon mo, Marge. Ngayon lang ako magkaroon ng chance na papasok sa isang bagong pamilya. Alam mo naman kung ano nangyari sa dati kong pamilya. Iniwan kami ni Jobert. Salamat sa concern niyo, pero hindi na ako magbabago ang isip ko. Hinundumi lang, anak. Hindi mo naman kailangan tiisin. Kahit na sino. Ba't kayo, Ma? Kahit hindi maganda ang trato ni Papa sa'yo, sumisiksik pa rin kayo. Sana kayo rin ginagawa niyo ang advice niyo sa akin. Ate! Kaya ko, te, Oscar. Mama. Jobert. Oscar. Bye-bye. Una na kami, anak. Salamat, Oscar. Dati po, enjoy po. Bye!
yun? Naka-almost choke-chak mo yung Edward Torrecampo ng Torrecampo Realty. Kakaloka ka. Eh pero yun lang. Walang say yung beauty mo, sis. Hindi ka naman pinatulan. Ay, Hindi pa. Baby steps, sis. Napakita ko na sa kanya ang showroom. Nasa reservation stage na kami. And I'm sure hindi na lang to basta site visit. ayun lang. Reservation fee ka pa lang. Si Marge Castillo, kakasal na sa kapatid ah. So what? Isa lang siya sa mga unit. Akin ang penthouse. Saka sabi sa akin ni Edward, siya ang prime property. Jackpot ako! Makakalayo na ako sa mga utang at chismis sa Batangas. Saka, nakakaumay na rin magpanggap na mayaman. Lalo na kung nilulubog ka sa interest ng credit card. Eh di sana naghanap ka na lang ng sugar daddy at hindi ng Torrecampo. Excuse me, resigned na ako dyan. Level up na ako kay Edward. Single, legal, de buena familia. Pag ako naging Mrs. Torrecampo, legit na magiging mayaman ulit ako. Hindi lang sa pangalan. Yung wala nang maniningil sa akin. Wala nang hiya na kailangan lunukin. Eh malulunok mo ba? Nabilas mo si Marjorie Castillo? Naku parang dati lang yan Work rival kayo noon, ngayon. Pati sa pamilya kalaban pa rin kayo. At naunahan ka na. Sa ngayon, kapatid lang ang nakuha niya. Pero ako, kukunin ko ang loob ng buong Torrecampo. At si Edward ang magiging access ko para mangyari yun. Kapag nakapasok na ako, good luck na lang kay Marge. Ito-terminate ko ang contract niya sa buong Torrecampo.